Bukas ang pelikula sa isang dalaga na nagngangalang Ova na nakatingin sa salamin, suot ang kanyang damit pangkasal. Bigla siyang tumigil sa pagmi-makeup at nakinig sa balitang nagbo-broadcast sa background na nagsasaad na sa wakas ay tinanggal na ang parusang kamatayan sa konstitusyon ng Turkey. Binanggit din ito na ang huling beses na ipinatupad ang parusang kamatayan ay noong taong 1984. Nang marinig ito, binuksan ni Ova ang drawer ng dressing table at pinagmasdan ang bakal na kahon ng sigarilyo. Lumipat ang eksena sa taong 1983 kung saan si Ova ay isang bata at pinuri ng kanyang guro sa klase na si Mine dahil sa kanyang pagiging mabait. Pagkatapos ng klase, tumakbo si Ova sa kanyang ama na si Memo na isang autistic na pasyente. Sa pag-uugali ni Memo na parang bata, pinagtatawanan siya ng mga kaklase ni Ova pero pinigilan sila ng guro na si Mine. Sa kanilang pag-uwi, napansin ni Ova ang isang pulang bag ni Heidi sa loob ng isang tindahan. Hiniling niya sa kanyang ama na bilhin ito para sa kanya, ngunit nang tingnan ni Memo ang halaga ng kanyang pera, napagtanto niya na hindi ito sapat. Sa kabila nito, ipinangako niya sa kanyang anak na makukuha niya ang bag para sa kanya sa lalong madaling panahon. Nang maglaon, habang nag-aalaga si Memo sa kanyang mga baka, tinanong ni Ova ang kanyang lola, na si Nene, kung bakit iba ang kanyang ama sa iba. Sumagot si Nene na si Memo ay may isip ng isang bata sa loob niya, at dapat na maging maingat si Ova sa mga nagtatangkang manlibak sa kanya. Kinaumagahan, naghanda sina Nene at Memo ng isang basket ng sweet apple na ibebenta sa parada na magaganap sa araw. Ikinwento ni Nene ang tungkol sa bag ni Heidi kay Memo at ipinaalala sa kanya na ang kanilang pangunahing layunin ay magbenta ng maraming sweet apple hanggat maaari upang makuha ang bag para kay Ova. Ilang sandali pa, pumunta sina Ova at Memo sa bayan kung saan gaganapin ang parada. Samantala, ang mga general ng hukbo na naroroon ay binabati ang isa't isa at isa pang grupo ang nagmamarcha patungo sa lugar. Sa sandaling iyon, ang isang opisyal ng hukbo ay nagkunwaring tinatali ang kanyang mga sintas ng sapatos at nang ang grupo ay nagpatuloy, siya ay tumakbo palayo doon. Di nagtagal, nagsimula ang parada at kasali din si Ova dito. Nagsimulang ibenta ni Memo ang kanyang sweet apples at kumita ng sapat na pera para bilhin ang bag para kay Ova. Pagkatapos ng parada, tumakbo sina Memo at Ova sa tindahan upang bilhin ang bag, ngunit sa kanilang malas, ang bag ay naibenta na sa anak ng isang general ng hukbo na si Seja. Dahil ang bag ay ang huling piraso ng uri nito sa tindahan, nakiusap si Memo sa general ng hukbo na si Aiden na ibigay ang bag sa kanyang anak, ngunit nasampal ito nang subukan niyang kunin ang bag mula kay Seja. Sa sumunod na eksena, si Aiden ay nag-e-enjoy sa isang picnic kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan malapit sa isang lawa kung saan inaalagaan ni Memo ang kanyang mga tupa. Si Seja, dala ang parehong backpack, ay pumunta sa harap ni Memo at hiniling sa kanya na sundan siya sa mga bato na naroroon sa pampang ng ilog. Naabot ni Seja ang tuktok ng isang malaking bato at napagtanto ang panganib kaya sinubukan siyang pigilan ni Memo. Sa kasamaang palad, nadulas si Seja at nauntog ang kanyang ulo sa isa sa mga bato bago nahulog sa ilog. Nang makita ito, tumalon si Memo sa ilog para iligtas siya. Sa picnic, napagtanto ng ina ni Seja na wala si Seja at tinanong niya ang iba pang mga bata tungkol sa kanya. Sinabi sa kanya ng mga bata na nakita nila siyang naglalaro sa lugar ni Memo. Narinig din ito ni Aiden at nagpa siya na hanapin ang kanyang anak na babae. Sa kabilang banda, inilabas ni Memo si Seja mula sa tubig, ngunit sa kasamaang palad ay siya ay patay na. Sa sandaling iyon, dumating doon si Aiden at ang kanyang grupo at kinuha si Memo sa kustodiya sa pag-aakalang pinatay niya si Seja. Kasunod nito, dinala si Memo sa himpilan ng pulisya at binugbog ng husto hanggang sa pumayag siyang aminin ang krimen. Nakipagkita rin si Aiden kay Memo ng mag-isa at inilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng pambubugbog sa kanya. Samantala, dumating sina Nene at Ova sa labas ng istasyon ng pulisya kung saan ipinaalam sa kanila na si Memo ay naaresto dahil sa pagpatay sa isang batang babae. Naglakad si Nene sa mga opisyal at sinubukang ipaunawa sa kanila na hindi maaaring si Memo ang gumawa ng krimen, ngunit walang nakikinig sa kanya. Naiwan na walang pagpipilian. Magdamag na naghihintay sina Nene at Ova sa labas ng istasyon na umaasang iiwan ng mga pulis si Memo. Kinaumagahan, sinubukan ni Ova na pumasok sa istasyon upang salubungin ang kanyang ama ngunit pinigilan siya ng mga gwardya. Kasabay nito, inilagay si Memo sa loob ng sasakyan ng pulis at inalis sa lugar. Sa kanyang paglalakbay, napansin niya si Ova at sinabi sa kanya na nakita ng isang halimaw na may isang mata ang lahat tungkol sa nangyari sa lawa. Nang marinig ito,
sinabi ni Ove kay Nene na ang ibig sabihin ng halimaw na may isang mata ay isang abandonadong kuta malapit sa ilog at sigurado siyang may gustong sabihin sa kanya ang kanyang ama. Walang pag-aaksaya ng oras, nagmadali si Ove patungo sa kuta. Sa kabilang banda, dinala si Memo sa bilangguan at ang opisyal na si Farek na nagdala kay Memo doon ay nagsabi sa warden ng bilangguan na si Neo na tratuhin si Memo ng mahigpit. Sa sumunod na eksena, narating ni Ove ang kuta at natagpuan ang tumakas na sundalo na si Asker na naghahanda ng lugar na pagtataguan. Nilapitan niya ito at tinanong kung nakita niya ang aksidenteng nangyari sa kanyang ama sa ilog. Sumagot si Asker na nakita niya ang lahat at binanggit din na inosente ang kanyang ama dahil sinusubukan lang niyang iligtas ang batang babae. Natuwa si Ove nang marinig ito at tinanong si Asker kung maaari niyang dalhin si Nene para marinig ito mula sa kanya. Pagkatapos pumayag ni Asker, lumayo si Ove doon. Sa ibang lugar, tungkol sa krimen ni Memo at sa kabila ng pagtanggi ng warden na ibahagi ang impormasyon, sinabi ng gwardya kay Askeruzlo ang ginawa ni Memo. Nang maglaon, habang inihahanda ni Memo ang kanyang higaan, umupo si Askeruzlo kasama ang kanyang mga kasama sa bilangguan at sinabi sa kanila ang tungkol kay Memo. Agad silang nagalit at walang awang binugbog ang inosenteng lalaki. Samantala, dinala ni Ove si Nene sa kuta ngunit nakalulungkot. Hindi niya mahanap si Asker sa kanyang pinagtataguan. Matapos makita ang kritikal na kondisyon ni Memo, iminungkahi ni Neil na ilipat siya sa ibang bilangguan, ngunit tumanggi si Aiden na gawin ito. Binanggit niya na gusto niyang bitayin siya para sa kanyang mga krimen at inutusan din ang mga bilanggo sa loob ng selda ni Memo na huwag siyang hawakan. Sa selda ni Memo, si Askeruzlo ang sinusunod ng lahat. Sa kabilang banda, hinahangaan ni Askeruzlo si Yusef na patuloy na tumitingin sa kakaibang mantsa sa dingding. Si Hafez ay isa pang bilanggo ng grupo na nagbibigay ng mga aral sa buhay sa iba, habang si Selim ay isang preso na walang pakialam sa anumang nangyayari sa kanyang paligid. Lumipas ang 10 araw at makikita pa rin si Ove na naghihintay sa pagbabalik ng sundalo sa kuta at sabihin sa lahat ang katotohanan. Dumating doon ang kanyang guro na si Mine at tinanong siya kung bakit hindi siya pumapasok sa paaralan. Matapos malaman ang tungkol sa kanyang ama, ipinangako niyang isasama niya si Ove upang makita si Memo kung regular siyang papasok sa paaralan. Sa silid ng hukuman, si Memo ay napatunayang nagkasala at sa makatuwid ay binigyan ng parusang kamatayan. Nasaktan ang lahat ng marinig ito, maging ang kanyang mga kasama sa bilangguan. Nang maglaon, nang dalhin ni Mine sina Ove at Nene upang makipagkita kay Memo, pinagbawalan sila ng mga gwardya ng bilangguan na sumusunod sa utos ni Aiden. Sa kabutihang palad ay napansin ni Neil si Mine at pagkatapos malaman na si Memo ay may anak na babae at ina, pumayag siyang tulungan sila. Gayunpaman, nagulat sila nang hindi nila makita si Ove sa paligid. Sa ibang lugar, pumunta si Ove sa mga dingding ng bilangguan kung saan sinimulan niyang tawagin ang pangalan ng kanyang ama. Narinig ni Memo ang boses ng kanyang anak at tumakbo siya papunta sa bakuran. Nang sabihin sa kanya ni Ove na nakita ng halimaw na may isang mata ang lahat, nagdiwang siya at naging napakasaya. Gayunpaman, sa kanilang malas, dumating doon ang mga gwardya ng bilangguan at inalis sina Ove at Memo mula sa dingding. Samantala, nasaksihan ng mga kasama sa selda ang inosenteng pag-uugali ni Memo at ang paraan ng pagmamahal niya sa kanyang anak at napag-isipang inosente siya. Nais din nilang makita ni Memo ang kanyang anak bago ang kanyang parusang kamatayan. Kasunod nito, sinimulang alagaan ng mga bilanggo si Memo at tanggapin ito bilang miyembro ng kanilang grupo. Kalaunan sa gabi, nang si Askeruzlo ay muntik ng atikihin ng isa pang bilanggo na may hawak na kutsilyo, iniligtas siya ni Memo. Nagulat si Askeruzlo sa pagkilos na ito ng pagiging walang pag-iimbot at nagpasya siyang suklian ang pabor sa pamamagitan ng paglusot kay Ove sa loob ng bilangguan at sorpresahin si Memo. Nang sumunod na araw, nakipag-usap si Askeruzlo sa kanyang kontak mula sa labas ng bilangguan at hiniling sa kanya na ipuslit ang isang maliit na batang babae sa loob. Makalipas ang ilang sandali, dinala ng kontak si Ove at ang asawa ni Askeruzlo sa bilangguan at pinatayo si Ove malapit sa isang pinto. Habang nilinaw ni Askeruzlo sa kanyang nagdududa na asawa na hindi niya anak si Ove, hinila si Ove papasok mula sa pinto at kalaunan ay dinala sa silid ng bilangguan sakay ng isang kariton. Pagkapasok sa selda, dahan-dahang lumabas sa cart si Ove at binati ang kanyang ama. Ikinagulat ito ni Memo at nahihirapan siyang maniwala na nakatayo sa harapan niya si Ove. Hindi nagtagal ay niyakap niya ito ng mahigpit at sinabi sa kanya ni Ove ang tungkol sa sundalong nakilala niya sa kuta. Sa kabilang banda, hinahanap ni Nene si Ove sa buong bahay at nang hindi niya ito mahanap, inatake siya sa puso at namatay.
Makalipas ang ilang sandali, dumating si Escaruzlo sa selda at nalaman ang tungkol sa saksi na makapagpapatunay na inosente si Memo. Pinuri niya si Ova para sa kanyang katalinuhan at sinabi sa kanya na ang kanyang oras sa bilangguan ay tapos na at kailangan na niyang umuwi ngayon. Gayunpaman, ayaw maghiwalay ni na Ova at Memo. Nang makita ito, sinabi ni Escaruzlo kay Ova na may sakit si Memo at kailangan niyang magpahinga, tiniyak niya na uuwi siya sa sandaling gumaling na siya. Kasunod nito, tinanong ni Ova ang lahat tungkol sa kanilang sakit at isa-isang sinabi ng mga bilanggo kay Ova ang tungkol sa kanilang mga krimen na kumakatawan sa kanila bilang salot. Nilapitan ni Ova si Yusuf at nakita siyang nakatitig sa isang mantsa sa dingding. Naisip na ang mantsa ay kahawig ng isang puno. Nabigla si Yusuf nang marinig iyon dahil si Ova ang unang nakatuklas tungkol sa kanyang mga pangitain. Sa katunayan, pinatay ni Yusuf ang kanyang sariling anak na babae at inilibing ito sa ilalim ng malaking puno. Habang ang grupo ay nakikipag-usap kay Ova, dumating doon si Neil pagkatapos makakuha ng impormasyon na may isang batang babae na nakalusot sa lugar. Sinubukan ng lahat na itago si Ova ngunit ibinunyag ng inosenteng si Memo na nagtatago si Ova sa ilalim ng kama. Galit na galit, sumigaw si Neil sa mga bilanggo dahil sa paglabag sa mga patakaran ng bilangguan at binanggit na sila ay parurusahan. Nang subukan ni Neil na lumabas, pinigilan siya ni Escaruzlo at hiniling sa kanya na tulungan si Memo na patunayan ang kanyang pagiging inosente. Sinabi rin niya sa kanya ang tungkol kay Asker at hiniling kay Neil na hanapin siya at iligtas ang buhay ni Memo. Higit pa rito, sinabi ni Escaruzlo kay Neil na hindi niya mapagkakatiwalaan ang sinuman maliban sa kanya dahil naniniwala siya na palagi siyang naninindigan para sa katotohanan. Sa sumunod na eksena, tinanong ni Neil si Ova tungkol kay Asker at dinala siya sa kuta. Doon, nakilala ni Ova si Mine na nagsabi sa kanya tungkol sa pagkamatay ni Nene. Nang marinig ito, umiyak si Ova at niyakap si Mine. Samantala, nakipag-usap si Neil sa mga lokal na tao at hinanap ang kuta. Pagkatapos ng kaunting pagsisiyasat, nakakita siya ng isang baril na nakatago sa likod ng mga bato at napag-alaman na si Ova ay nagsasabi ng totoo. Nang maglaon, humingi ng tulong si Neil sa isa sa mga opisyal ng hukbo na si Farek, ngunit tumanggi siyang tulungan siya. Sinabi sa kanya na ang kaso ay may kaugnayan sa general ng hukbo na si Aiden at natatakot siyang mawalan ng trabaho. Sa kabila nito, naninindigan pa rin si Neil na hanapin ang tumakas na sundalong si Asker para patunayan ang pagiging inosente ni Memo. Sa sumunod na eksena, makikitang binisita ang mga bilanggo ng kanilang mga kapamilya pagkaraan ng mahabang panahon. Tanggap nila na ipinaramdam ni Memo sa kanila ang kahalagahan ng kanilang pamilya. Kasabay nito, si Mine ay nakikipag-usap kay Neil at nalaman na ang bilangguan ay nakatanggap na ng mga utos na maghanda para sa parusang kamatayan ni Memo. Si Ova ay nakipag-usap din kay Memo sa loob ng silid ng kulungan kung saan siya ay nagsimulang umiyak pagkatapos niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ni Nene. Kasunod nito, sa wakas ay natagpuan si Asker at dinala sa bilangguan. Sinabi niya ang lahat tungkol sa pangyayari kay Farek at ang huli ay agad na sumugod kay Neil at ipinaalam sa kanya ang tungkol dito. Sa kasamaang palad, ang isa sa mga gwardya ng bilangguan ay pumunta kay Aiden at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa natagpuang saksi. Pagkatapos ay inutusan ni Aiden ang mga gwardya na dalhin ang saksi sa kanya at nang simulan ni Asker na sabihin ang lahat tungkol sa aksidente, binaril siya ni Aiden at agad siyang namatay. Nang makarating doon si Neil at ang iba pa, sinabi ni Aiden sa kanila na muling sinubukang tumakas ni Asker kaya binaril niya ito hanggang sa mamatay. Kinabukasan, dinala si Ova sa bilangguan upang makipagkita kay Memo, ngunit hindi niya alam na ito na ang huling pagkakataon niyang makasama ang kanyang ama. Sinusubukan din ni Memo na kontrolin ang kanyang sarili ngunit pagkaraan ng ilang oras ay umiyak siya na sinasabing ayaw niyang mamatay at iwan ang kanyang anak na nag-iisa. Sa kalaunan, si Memo ay nahiwalay kay Ova at ibinalik sa bilangguan. Nang gabing iyon, nang oras na ng pagbitay kay Memo, binati niya ang kanyang mga kasama sa selda at dinala sa labas para bitayin. Nawasak si Neil at ang iba pang mga opisyal ng bilangguan, ngunit wala silang magagawa kundi panoorin ang pagbitay kay Memo. Kinabukasan, binisita ni Farek at Neil si Ova at inabot sa kanya ang isang bakal na kahon ng sigarilyo. Dito sinimulan ni Neil na sabihin kay Ova ang tungkol sa plano niya at ng iba pang mga bilanggo na iligtas si Memo ilang araw na ang nakalipas. Nag-flashback ang eksena sa panahong binanggit ni Yusuf na nakita niya ang kanyang anak sa kanyang panaginip at gustong iligtas si Memo sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang sarili. Ipinaalam ni Escaruzlo kay Neil ang tungkol dito at magkasama silang gumawa ng plano na palitan si Memo ni Yusuf.
Pagkatapos ay nagpaalam si Yusuf sa kanyang mga kasama sa selda at iniwan ang bakal na kahon ng sigarilyo bago siya dinala para bitayin. Sa huling eksena, muling nakipagkita si Ova kay Memo at napakasaya na makita siyang muli. Tinulungan din ni Neil at Farek sina Ova at Memo na umalis ng bansa sa pamamagitan ng pagsakay sa kanila sa bangka. Nagtatapos ang pelikula sa isang may sapat na gulang na si Ova, tinitingnan ang bakal na kahon ng sigarilyo at pinahahalagahan ang napakalaking sakripisyo ni Yusuf para sa kanya at sa kanyang ama. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.